Kabanata 12 na pinamagatang Placido Peninente. Mga pangunahing tauhan. Una, Placido Peninente. Pangalawa, Juanito Pelael. Pangatlo, Isagani. Pang-apat, Paulita Gomez. Panglima, Doña Victorina. At pang-anim, Tadeo. Mga talasalitaan. Una, bulastog, mayabang. Pangalawa, umibis o bumaba. Pangatlo, Victoria, isang uri ng magarang karwahe. Pang-apat, penitente, nagdurusa. Panglima, tandang basyong makunat, isang aklat na naglalaman ng mga payo ng kura at mga salaysay tungkol sa kasamaang dulot ng pagpapaaral ng mga anak. Tagpuan, bukana ng Universidad ng Santo Tomas. Teoryang pampanitikan. Realismo. Ito ang pangunahing teorya dahil ipinapakita nito ang tapat na paglalarawan sa buhay, lipunan, at mga karanasan ng mga Pilipinong mag-aaral na nakakaranas ng pang-aabuso ng mga prayle. Sociological. Sinusuri nito ang ugnayan ng edukasyon at kapangyarihan, kung paano ginagamit ng mga prayle ang akademya upang supilin ang talino ng mga Pilipino. Impresyon. Ang Kabanata 12 ay nagpapakita ng kawalang pag-asa ni Placido Peninente, isang matalinong mag-aaral na nawawalan ng gana dahil sa maling paraan ng pagtuturo. Ipinapakita rin dito ang kabulukan ng sistema ng edukasyon na hindi nagtuturo ng tunay na kaalaman, kundi pumipigil sa pag-unlad ng isip ng mga estudyante. Kahit wala na ang kolonyalismo ngayon, ang kabanatang ito ay paalala na dapat pa ring baguhin ang mga sistema, hindi nagbibigay halaga sa boses at kakayahan ng kabataan. Aral. Ang pag-aaral ay mahalaga dahil dito nagmumula ang kaalaman na magagamit mo upang ikaw ay maging matagumpay sa iyong buhay. Ngunit ang ipinakitang di pantay-pantay na pagtingin ng guro sa mga mag-aaral sa kabanatang ito ay hindi nararapat sapagkat ito ay nagiging dahilan ng pagkawala ng gana ng mga mag-aaral at di paggalang ng mga ito sa guro. Kabanata 13. Ang aralan ng pisika. Mga tauhan. Una, Padre Milon. Pangalawa, Placido. Pangatlo, estudyante. At pang-apat, Juanito. Talasalitaan. Una, naumid o nagsawa. Pangalawa, eskaparate o aparador. Pangatlo, alipustain o pang-aapi. Pang-apat, kamagong. Uri ng puno na matigas at maitim ang kahoy. At panglima, ginugol. Ginamit o inilaan ang oras, enerhiya o pondo para sa isang layunin. Tagpuan, silid-aralan sa universidad. Teoryang pampanitikan, sociological. Sinusuri nito ang kalagayan ng lipunan at edukasyon, kung saan ang mga prayle ang may hawak na karunungan at ang mga mag-aaral na Pilipino ay itinuturing na mababa at walang kakayahan. Realismo. Ipinapakita ang totoong karanasan ng mga Pilipino sa paaralan. Ang kawalan ng kagamitan tulad ng pisikal na laboratorio at ang pagmamalupit ng mga guro. Impresyon. Ipinapakita sa pangyayari na ang sistema ng edukasyon ay hindi patas at ginagamit lamang upang ipakita ang kapangyarihan ng guro kaysa magturo ng maayos. Ang pagpahiya kay Placido ay simbolo ng kawalang katarungan sa loob ng paaralan. Dahil dito, nawalan siya ng pag-asa at umalis sa klase, na nagpapakita ng kanyang pagtutol sa mapang-aping sistema at ng lumalaking galit ng mga Pilipino laban sa hindi makatarungang pamamalakad. Aral. Ipinapakita sa kabanatang ito na hindi sapat ang pagmememorya lamang upang matuto. Mas mahalaga ang pag-unawa sa aralin at ang maayos na pagtuturo ng guro. Kapag ang guro ay may kinikilingan at nang aalipusta ng estudyante,
nawawala ang gana at tiwala ng mga mag-aaral sa kanilang sarili. Dapat maging patas at makatarungan ang pagtuturo upang tunay na matuto ang kabataan. Kabanata 14, Isang tahanan ng mga mag-aaral. Talasalitaan, kapanalig, kaanib, sagabal, balakid o harang, mapangambahin, matatakutin, inalumana, pinansin, pasubali, nakabinbin o ipinagkait. Tauhan: una, makaraig; pangalawa, isagani; pangatlo, Sandoval; pang-apat, Juanito Pelaez; panglima, Pekson. Tagpuan sa bahay ng mga estudyante. Teoryang pampanitikan. Sosyolohikal, binibigyang diin nito ang mga suliraning panlipunan tulad ng kawalan ng katarungan sa edukasyon at ang epekto ng mga patakaran ng pamahalaan sa mga estudyante. Humanismo, ipinapakita ang kakayahan, talino at dignidad ng mga mag-aaral na naghahangad ng mas magandang kinabukasan. Realismo, inilalarawan ang totoong sitwasyon ng mga mag-aaral ng Pilipino noong panahon ng Kastila, ang kanilang mga pangarap at mga balakid na kinakaharap. Impresyon, ipinapakita ng kabanata na ang kabataan ang pag-asa ng bayan dahil sa kanilang tapang, pagkakaisa at panindigan. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi sila sumuko at patuloy na ipinaglaban ang kanilang mga prinsipyo sa pamamagitan ng pagtutulungan at matibay na loob. Naipapakita nila na posible ang pagbabago kung may pagkakaisa at malasakit sa kapwa. Makukuhang aral. Makikita rito na ang kabataan ay may lakas at kakayahang maghangad ng pagbabago. Mahalaga ang pagkakaisa at malinaw na layunin sa pag-abot ng reforma. Ipinapakita rin na may iba't ibang pananaw ang bawat tao, kaya kailangan ang pag-unawa at paggalang sa opinyon ng iba. Ang mabuting hangarin ay dapat samahan ng tamang paraan at disiplina. Kabanata 15, Si Ginoong Pasta. Mga tauhan, Ginoong Pasta, isagani. Talasalita, abogado, tagapagtanggol sa batas. Impluwensya, kapangyarihang makaapekto. Pakiusap, paghingi ng tulong. Pag-aalinlangan, pagdududa. Tagpuan, tanggapan ni Ginoong Pasta. Teoryang pampanitikan. Realismo. Ito ang pangunahing teorya. Ipinapakita ni Rizal ang totoong kalagayan ng lipunan kung saan ang mga matatalino at mayayaman gaya ni Pasta ay mas pinipili ang sariling kaligtasan at interes kaysa sa makialam sa mga usaping panlipunan. Sociological. Nakapokus ito sa ugnayan ng tao sa lipunan at pamahalaan. Dito makikita ang pagkabigo ng mga kabataan na makakuha ng suporta mula sa nakatatandang henerasyon na takot sa pamahalaan. Impresyon. Ipinapakita sa kabanata ang pagkakaiba ng pananaw ni Ginoong Pasta at Isagani. Si Ginoong Pasta ay sumisimbolo sa mga taong alam ang tama ngunit pinipiling manahimik dahil sa takot o sariling kapakanan. Samantala, si Isagani ay kumakatawan sa kabataang may matinding pag-asa at hangaring ipaglaban ang bayan. Sa huli, hinahamon ng kabanata ang mamabasa kung alin ang pipiliin, ang pansariling seguridad o ang pakikibaka para sa ikabubuti ng lahat. Aral. Ipinapakita sa kabanatang ito na hindi lahat ng may kapangyarihan ay handang tumulong sa tama kung may panganib sa kanilang sarili. May mga taong inuuna ang sariling kapakanan kaysa sa kapakanan ng nakararami. Itinituro nito na kailangan ng lakas ng loob at paninindigan upang maipaglaban ang makatarungan kahit mahirap ang sitwasyon. Kabanata 16,
Ang mga kapighatian ng isang inchik. Mga tauhan: Don Timoteo Pales, Quiroga, Simon, at Benzay. Mga talisalitaan: mga ngalakal, taong nagtitinda ng produkto, lagayan, suhol, pabor, espesyal na tulong, negosyo, hanap buhay o kalakalan. Tagpuan: Bahay ni Quiroga. Teoryang pampanitikan. Realismo: ipinakita sa kabanata ang tunay na kalagayan ng mga estudyante, tulad ni Quiroga na sumasailalim sa panunulot ng mga nasa kapangyarihan upang maprotektahan ang kanilang interes. Isa na rin dito ang pag-aalok ni Simon ng armas sa bodega ni Quiroga ay nagpapakita ng bulok na sistema kung saan ang mga armas ay madaling na itatago at naipapasa sa ilalim ng ilong ng gobyerno. Ang impresyon: ang matinding impluwensya ni Simon sa mga taong nasa paligid niya. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at talino upang manipulahin si Quiroga. Ipinapakita rito na ang balak niyang pag-asa ay hindi lang nakabase sa lakas, kundi sa paggamit ng mga taong may utang na loob o may takot sa kanya. Ang aral: ipinapakita rito na ang labis na pagnanais sa pera at pabor mula sa makapangyarihan ay maaaring magdala ng problema. Ang sistemang may suhol at palakasan ay hindi nagdudulot ng tunay na kaunlaran. Ipinapaalala ng kabanata na ang maling paraan sa pag-asenso ay may kapalit at maaaring magdulot ng kapahamakan sa huli.